Good morning! Good morning! Kumusta naman po kayo? Ayos naman po! Okay naman po. So, ako po ulit si Pastora Vivian Lizardo ng The Word, God, Spirit, and Life Ministry. So, sa mapagpalang umaga po sa atin at sa mga girls. Kumusta naman kayo mga girls? Parang naiba na yung parang may bago. 6 na lang kami. Maanim na lang. Dati siya. Ay, ganun. Mabuti naman po at nabawasan. Dito po may nabawas. Madami po. Amen. Praise the Lord. Di ba yan sabi ko na dapat pabawas, hindi pa dagdag. Tama? Wala po na dagdag? Wala po. Meron. Yes. Ha? Dalawa po pala. Nakarating sa yung pinadala mong sulat, isa lang ang natawagan ko. Yung sino ba yung nagpadala ng sulat? Nakalabas na? Kasi birthday niya raw eh. Natawagan ko yung kanyang tiyahin. Ayun pala eh. Pumunta ba dito? Kasi isa lang yung nakausap ko sa relatives mo. Yung ibang number, hindi matawagan. Pero alam naman daw niya, dinadalaw ka naman daw dito eh. So good morning po ulit sa ating lahat. So ngayon po ay magandang balita. Yes, lalaya na kayo basta huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Amen. Amen? Amen. Di ba nawala na yung magandang babae dito sa unahan? Di ba? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil habang tayo'y nabubuhay, may pag-asa. Amen? Amen. So, bago po tayo magsimula ng ating gawain, so tayo'y manalangin muna. Amen. So, manalangin po muna tayo. Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa bawat narito Panginoon sa lugar na ito. Salamat Ama sa pagbibigay mo ng victorious life, successful life, abundant life sa bawat isa, lalong-lalo na sa kanila mga mahal sa buhay na nasa kanila mga tahanan. Salamat Ama sa pagbibigay mo sa kanila ng guidance, protection, at comfort sa bawat isa. At lalong-lalo na dito sa lugar na ito, thank you Father God, na mananatili ang iyong salita sa bawat isa, mananatili ang iyong pag-ibig at yung biyaya na sila ay punong-puno ng pag-asa sa kabila ng kanilang karanasan dito, sa kanilang mga sitwasyon. Salamat Ama na ikaw ang nagko-comfort, nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng lakas sa bawat isa upang magpatuloy ang bawat isa sa pananampalataya sa iyo Panginoon. Salamat Ama sa salita na ipapahayag mo sa bawat isa. Salamat sa pag-open ng kanilang spiritual ears upang ang lahat ng salita na mapapakinggan nila ay maisabuhay ng bawat isa. Salamat Ama sa proteksyon na ginagabayan mo ang bawat isa. Salamat Ama na ganun din sa iyong lingkod Panginoon na pinoproteksyonan mo. Thank you Father God. Salamat Ama na ikaw lamang ang aming the best, the great physician, the best provider, and the best healer sa bawat isa. Thank you Father God sa mensahe na kailangan ng iyong mga anak dito sa lugar na ito. At salamat Panginoon sa opportunity na pinagkaloob mo sa oras na ito na makapagbahagi ng iyong magandang balita. Salamat sa paggamit mo ng aking mga bibig upang magpahayag ng iyong salita Panginoon. Salamat Ama. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, good morning po sa atin. So, narito na naman po ako. So, ito po yung ating pag-uusapan na magandang balita. Pagninilay-nilayan. Isipin ang dalawang taong nahaharap sa kahirapan. So, ang ating pag-uusapan na sinasabi, ang isa ay dumaan sa... Wala bang mic dyan? Nawala na yung mic. Akala ko may mic pa eh. Inuwi na? Ha? Nasanay na. Ang isa'y dumaan sa crisis, sa pananalapi. Financial crisis, dumaan yung isa. Ngunit, nanatili siyang tapat at nagtiwala sa Diyos na magbibigay sa kanya sa kanyang pangangailangan sa financial. At ang isa naman ay isa ring dumaan. Isa naman ay tinutokso ng isang sinasabi na pagkakataon. Ang isang tao ay tinukso ng pagkakataon upang magnakaw.
ng pera at kunin ito. So, kaya ang ating pag-uusapan ngayon na magandang balita, pag ninilay-nilayan, ito yung trials versus ito yung sinasabi na banal na kasulatan na yung trials inihahambing sa tukso, temptation. So ito yung ating pag-uusapan na trials versus temptation. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan sa James chapter 1 verse 12 to 14. Sabi dito sa verse 12, mapalad ang nagtsatsaga sa ilalim ng pagsubok, sapagkat pagkatapos na makayanan ang pagsubok ng taong iyon, ay tatanggap ng korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon. So mapalad pala yung dumaranas ng mga trials. Sabi dito, ito yung trials na humahantong sa pagpapala. So kapag tayo ay, ang pagsubok ay humahantong sa gantimpala, ang mga taong tapat na nagtitiwala, nagtitiis sa mga paghihirap ay tatanggap ng korona ng buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon. Amen? Amen. So ano pa yung sinasabi sa verse 13? Sa verse 13, sabi niya rito, kapag tinutukso, wala dapat magsabi, tinutukso ako ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso. Hindi nagtutukso ang Diyos ng kasamaan. Ni hindi niya tinutukso ang sino man. So di ba yung sasabihin ng iba, tinukso ako ng Diyos. So dito sinasabi sa banal na kasulatan, kailanman hindi nanunukso ang Diyos ng masama. Kaya ang pinag-uusapan natin, trials versus temptation. So yung trials, ang layunin ng trials, gusto ng Panginoon na tayo ay tinetest yung ating pananampalataya. So kapag tinetest, ibig sabihin, pinatatatag tayo. Sinusubukan tayo kung makakapasa tayo sa pagsubok. Ngunit ang temptation, ito yung pagkakaiba ng temptation, yung tukso na sinasabi na ito yung ang layunin nito, si Satanas ang may layunin na gusto niya na mahulog ka sa kasalanan, na manatili ka sa kasalanan. So ang pagkakaiba ng tukso at yung kasalanan ay yung trials and temptation. Ang trials, gusto ng Panginoon, ang Diyos ay gusto niya na maging matagumpay tayo sa mga pagsubok. Ngunit ang tukso, ito ay si Satanas ang may gawa. Ang tukso, dahil kahit minsan sinabi ng Panginoon na hindi siya nanunukso ng masama. So ibig sabihin, ang layunin ng temptation ay maging magkasala ang tao. Amen? Amen. So naunawaan po kung anong pagkakaiba ng trials and temptation? Amen. So kaya nga may mga halimbawa tayo mamaya kung anong masasabi nyo kung ito ba ay tukso o trials. So sabi dito, ang Diyos ay hindi pinagmula ng tukso. Ang tukso ay hindi nagmumula sa Diyos. Sa halip, ito ay nagmumula sa ating sariling makasalanang pagnanasa. So kapag makasalanang pagnanasa, kanino galing? Amen. So kaya nga ang tukso, hindi sa Panginoon, kay Satanas. So kaya kapag mayroong nanunukso, alam nyo na ang sasabihin nyo, Satanas, lumayas ka! Kapag tinutukso kayo magnakaw, Satanas, lumayas ka! Dahil si Satanas ang nanunukso. Tama? Sa verse 14, sabi niya dito, datapot ang bawat tao ay tinutukso kapag sila ay hinihila ng kanilang sariling pagnanasa. So kaya nga natutukso dahil sa pagnanasa, sa gusto, masamang pagnanasa, at nahihikayat sila. O sino bang natukso dito kung bakit nakakulong? Lahat ba kayo natukso? Anong natukso sa inyo? Babae, pera, tama, droga. So yan yung mga tukso.
Alak. Alak. So, ibig sabihin, ang tukso ay humahantong sa kasalanan. Ngunit ang pagsubok ay humahantong para ikaw ay magtagumpay at maging matatag. Tama? Amen. So kaya nga ito'y sinasabi na nagsisimula ang kasalanan mula sa puso. Mula sa puso na nahuhulog tayo sa kasalanan dahil sa tukso. Kapag hinayaan natin na kontrol tayo ng ating mga pagnanasa at sa halip na isuko natin ang mga ito sa Diyos. So kapag hindi natin isinuko ang ating mga sariling kagustuhan, mahuhulog tayo sa tukso. Amen? Amen. So kaya yan ang dahilan kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos na laging mangingibabaw sa ating puso, dahil kapag nangibabaw ang pagnanasa ng laman, diyan natutukso ang tao. Kaya nagkakasala. Amen? Amen. So ano, magpapatukso pa kayo? Hindi po. Hindi na po. Baka ngayon lang. So ano, andito pa kayo sa loob, kaya hindi pa kayo matutukso dahil wala. Pero dapat pag kayo nakalabas na dito, wala nang tukso. Amen? Amen. Lalayuan nyo ang tukso. Amen. Anong hindi po? Anong depende po? Lahat ng tukso ay galing kay Satanas. Kaya walang sasabihin depende. So anong dapat nating gawin? Paano natin ito isa sa buhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Magbabagong buhay po. Magbabagong buhay. Tama. Lakpakan natin. Ilang taon ka na dito po? Ha? Wala pang isang buwan. Ano naman ang tukso na bakit ka nandito? Ha? Pero masama nagsisinungaling. Dapat aminin mo. Oh, kung hindi mo ginawa, makakalaya ka dito. Amen. Amen. O kaya sinasabi dito, ano ang dapat nating gawin para makaiwas sa tukso? Ganito ang gagawin natin. Kailangan magtiis sa mga hirap na may pananampalataya. Yun yung dapat nating gawin. Hindi yung, sige, wala namang nakakakita, masarap yan. O, di ba? Gusto ko yan. Iyan ang mga gusto ng mga tao, di ba? Dahil walang nakakakita. Pero may nakakakita sa taas. Kaya nahuhuli pa rin. Walang natatagong sikreto. Amen. So wala talagang matatago. Kaya wag na tayong magpatukso. Asa na ba yun? Nagluloko yung aking sermon. So kaya nga sinasabi na ito yung kapag tayo ay nagtsatsaga sa mga pagsubok, alam natin na ginagantimpalaan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating katapatan sa Kanya. Kaya dapat magtiis tayo. Amen? Magtiis tayo. Ha? Para makalabas na kayo dyan. Mahirap ang nasa loob. So ano pa ang sinasabi? Ano ang dapat nating gawin? So kailangan natin na sinasabi dito, take responsibilities. Ibig sabihin, harapin mo ang ginawa mong pagpapatukso. So ito yung sinasabi na panagutan mo ang ginawa mong tukso. Oy, natutulog na yun. So, huwag sisihin ang Diyos kapag natutukso ka. Huwag nating sisihin ang Diyos, kilalanin ang tukso ay ito yung pagkakataon para ikaw ay magbago. Tama? Amen. Amen. So kaya nga ito yung sinasabi, dapat, ano pa ang dapat nating tandaan? Guard your heart. Bantayan natin ang ating mga puso. Ingatan ang ating mga puso na huwag tayong magnasa. Manatiling nakaugat lamang sa salita ng Diyos at manalangin para labanan ang mga makasalanang tukso. Amen? Amen. So, alam nyo na ang gagawin? Opo. Opo.
So ano yung tulad ng mga halimbawa sa Biblia? May mga halimbawa sa Biblia sinasabi dito, tulad na lamang sa halimbawa yung trials na sinasabi sa banal na kasulatan. Ang trials, James chapter 1 verse 2, sinasabi, God allow Satan. So ibig sabihin na sinasabi dito, nasa James chapter 1 verse 2, sabi niya rito, isipin ninyong lubos ang kagalakan, mga kapatid, sa tuwing tayo'y nahaharap sa mga pagsubok ng iba't ibang uring pagsubok. Kaya ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, sabi niya sa verse 3, sabi niya James chapter 1 verse 3, sapagkat nalalaman ninyo ang pagsubok sa ating pananampalataya, ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Pananampalataya nagbubunga ng pagtsatsaga. So ibig sabihin, kapag tayo ay, kung bakit dapat tayong makatagpo ng kagalakan sa mga pagsubok, dahil ito'y nagbubunga ng tagumpay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So ibig sabihin, kapag tayo nasubok sa ating pananampalataya, ito yung magtatagumpay tayo. Kaya ang trials ay sinusubok ang ating pananampalataya para tayo ay magtagumpay. Amen? Amen. So kaya sinasabi pa sa banal na kasulatan, ngunit si Satan, ito yung sariling pagnanasa. So kung hindi mo mapagtagumpayan ang mga tukso, ito yung sariling pagnanasa na nahuhulog sila kay Satan dahil sa sarili nilang pagnanasa. So kaya nga sinasabi sa James, chapter 1 verse 14, basa nga po. Tama. Natutokso ang isang tao kapag siya naaakit sa nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Amen. So iyan yun sinasabi, kapag ang tukso ay pumasok at pinatulan mo, ibig sabihin, iyan ay kasalanan. Dahil sa masamang pagnanasa, nagkasala ang tao. So kaya nga mahalaga na dapat alam natin yung pagkakaiba ng pagsubok at tukso. Pagsubok at tukso na sinasabi sa banal na kasulatan, nag-error yun. Sinasabi pa nga sa... So anong layunin nito kung bakit tayo ay natutukso? Bakit tayo nasusubok? May mga pagsubok at mga trials. Mga pagsubok at mga tukso. Ang pagsubok ay pinapalakas ang ating pananampalataya. Yung tukso, ibig sabihin na gusto ni Satanas na mahulog ka sa kasalanan. Ngunit ang pagsubok ay pinapalakas ang ating pananampalataya. So pwede natin basahin sa 1 Peter chapter 1 verse 6 sa lahat ng ito. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng pagdurusa, iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sa verse 7. Ang ginto bagamat nasisira ay pinagdaanan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto at sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayoy kayo'y pupurihan ng dakilang nagdakilain at parangalan sa araw ng mahayag si Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. So ibig sabihin, ang pagsubok, ito yung sinasabi na kaunting panahon lang ang pagsubok. So kailangan magtiyaga tayo sa lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin. Dapat tayo may pagtatiyaga, sapagkat sabi ng Panginoon, kapag tayo nagtiyaga, kakamtan natin ang gantimpala mula sa Panginoon kapag tayo nagtsatsaga sa kabila ng mga pagsubok. So kaya nga tulad na lamang ng Panginoong Kristo nung siya'y sinubok sa wilderness,
Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, siya ay nagtagumpay dahil yung salita ng Diyos ay nangibabaw sa kanyang puso. If walang salita ng Diyos ang nangingibabaw sa ating mga puso, so hindi tayo magtatagumpay sa mga pagsubok, sa mga trials. So kaya nga't mahalaga na tayo ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na lagi nating pinagninilay-nilayan sapagkat kung paano pinapadalisay ng apoy ang ginto, na ang nasubok na tunay na pananampalataya ay mas mahalaga kaysa anumang material na nagdudulot ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. So iyon yung trials, iyan yung pagsubok na tayo pinapadalisay para tayo maging matagumpay, maging matatag. Ano naman yung temptation? Ang temptation naman na sinasabi sa banal na kasulatan, ito naman yung to lead us into sin. So, ibig sabihin, gusto niya na tayo ay magkaroon ng spiritual na pagkahulog. Ibig sabihin, mapalayo tayo sa Diyos na magkaroon ng kasalanan. Iyan ang temptation. So, kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi sa Romans chapter 5 verse 3. Hindi lamang gayon kundi pinamamanhik ko. Pakibasa nga po, nag-error yung aking cellphone. Romans 5 verse 3 to 4. Romans Chapter 5 verse 3 to 4. Lang yan. Natutuwa rin tayo kahit na may mga problema tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, natutulong tayo magtiis. Amen. Okay. Hindi lang yan, natutuwa rin tayo kahit na may mga problema tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis. Amen. Praise the Lord. So kaya nga ito yung mga kapag tayo nahihirapan, natututo tayong magtiis sa mga pagsubok ay nagbubuo ito ng tiyaga na humuhubog sa ating pananampalataya. Kaya yung pagsubok, kapag tayo natutong magtiis, tayo magtatagumpay. Amen? Amen. So yan ang layunin ng Panginoon na dapat natin maunawaan na dalawa ang uri ng trials versus temptation na sinasabi sa banal na kasulatan, na sinasabi dito na ito yung kapag tayo ay natukso, ito yung separation from God. So dahil sinasabi niya sa Isaiah 59 verse 2, ngunit ang inyong mga kasamaan ay nagpapahiwalay sa inyong Diyos, ang inyong mga kasalanan ay nakakubli sa kanyang mga mukha sa inyo upang hindi niya mapakinggan, marinig ang ating mga panalangin. So kaya nga kapag tayo'y natukso, nagpadala tayo sa tukso, iyon ay nagbubunga ng kasalanan. Pag nagbubunga ng kasalanan, kahit na anong panalangin natin, hindi tayo maririnig ng Diyos sapagkat ang kasalanan ang humahadlang kung bakit hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Amen? Amen. So kaya nga, dapat alam natin kung ano ang pagkakaiba ng temptation at trials. So kaya nga't mahalaga na dapat na sinasabi dito na sinasabi at ano ang dapat nating kailangang gawin para tayo ay magtagumpay. So kailangan natin na magtiwala lamang tayo sa Panginoon at manatili tayong tapat sa Kanya. Amen? Amen. So yan yung sinasabi sa trust in God and remain faithful. Faithful tulad na lamang sa Job chapter 23 verse 10. Na dapat tayo magtiwala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dapat manatili tayong tapat sa Kanya dahil sinasabi niya, ngunit nalalaman niya ang daan ng aking tinatahak. Pagka nasubok niya ako ay lalabas parang ginto. So parang ginto na tayo lalabas kapag tayo ay nagtagumpay sa mga pagsubok. Amen? Amen. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, ang kahalagahan ng sinasabi na dapat labanan natin ang pagsubok, ang mga tukso. Amen? Amen.
dapat tayo ay, sapagkat ang pangako ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Pakibasa nga po. Chapter 10 verse 13. Chapter 10 verse 13. Yung pagsubok na nararanasan nyo, nararanasan din niya ng ibang tao. Pero tapat ang Diyos sa pangako niya at di niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya nyo. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ito. Amen. So lahat ng pagsubok, lahat ng tukso ay nararanasan ng sino mang tao. Tama? Amen. O sino ba dito ang hindi nakaranas ng pagsubok at temptation? Wala po. Wala. So ibig sabihin, normal na sa atin na may mga pagsubok. Bawat mananampalataya ay nakakaharap sa tukso at mga pagsubok. Ngunit sabi ng Panginoon, siya'y tapat sa atin. Ibig sabihin, tapat siya sa atin na hindi niya hinahayaan na tayong masubok sa kakayahan sa hindi natin kaya. So naandyan lang siya para tayo ay binibigyan niya tayo ng lakas para matakasan natin. Pero nasa atin ang pagpili. Amen? Amen. Nasa atin ang pagpili kung tayo ba ay mapapadala sa tukso, mapapadala sa pagsubok. Yan ang dapat nating pag-isipan, lahat ng mga aksyon natin. Ano ang dapat nating gawin? Paano natin ito isabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Bilang mga mananampalataya, para natin malabanan ang tukso ni Satanas, ito ang dapat nating gawin. Kailangan natin sabi dito, tayo ay labanan ang tukso sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Ginagawa ba natin? Opo. Na humihingi tayo ng tulong sa Diyos o humihingi tayo sa sarili nating kakayanan? So iyan yung sinasabi na dapat gawin natin, na sinasabi na dapat tayo ay humihingi ng tulong sa Panginoon para manalig sa Kanya, na bigyan tayo ng lakas at hindi tayo manalig sa ating sarili. So ano pang dapat nating tandaan? Dapat humanap tayo ng daan para makatakas sa tukso. Ang tukso dapat tinatakasan, hindi niyayakap. Amen? Amen. Ano ang dapat nyong iwasan? Tukso o pagsubok? Tukso. Amen. So yung tukso, kapag may dumating na tukso, hindi pwedeng lapitan. Dapat iwasan, lumayo, lumabas. Hindi yung yakapin. Yung iba niyayakap. Sige, wala naman nakatingin. Gawin na natin. Tama? So dapat, sabi dito, maging ito ay dapat tayo laging manalangin at magbasa tayo ng banal na kasulatan. Ang Diyos ay palaging nagbibigay ng isang paraan upang tumayo tayong matatag kapag tayo ay tumatakas sa mga tukso. So kapag tinakasan natin ang tukso, ibig sabihin nagbibigay ng lakas ang Diyos para ikaw ay makatakbo sa mga tukso. Dahil ang tukso ay tinatakasan, hindi niyayakap, hindi ina-acknowledge, hindi pinapansin. Amen? Amen. So kaya nga ito sinasabi, paano pang dapat nating gawin? So dapat tayo lamang ay magtiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay tapat, siya ay laging nariyan para tulungan tayo malampasan ang mga pagsubok at tukso. Amen? Amen. So kaya nga, tulad na lamang sa halimbawa ni Job. Alam nyo ba ang kwento ni Job? Si Job ay, ano ang karanasan ni Job? Trials ba o tukso? Tukso. No. Trials. So dahil, sino ang nagsubok sa kanya? Panginoon. Hindi, ang Panginoon ang nagsubok. Satanas. Ay, no. Ang trials ay ang Panginoon ang nagsubok sa kanya. Sinubukan siya ng Panginoon kung matatag ang kanyang pananampalataya sa kabila ng tinukso siya ni Satanas. Ano ang panunukso ni Satanas? Pinatay niya ang kanyang pamilya, dinakaw lahat ang hanap buhay, at higit sa lahat, mula ulo hanggang paa ay may sakit siya. So iyon yung tukso ni Satanas. Ngunit iyon ay trials yun para sa Panginoon, para masubok ang pananampalataya ni Job
kung kanino ba siya mananampalataya, kung sa Panginoon or kay Satanas. So, paano nagtagumpay si Job? Alam nyo kung paano nagtagumpay? Hindi nyo alam ang kwento ni Job? Ang kwento ni Job, iyon yung sinasabi na dahil lang si Job ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, tinukso siya ni Satanas. Tinukso siya ni Satanas kung mawawala yung kanyang pamilya, sasamba pa ba si Job? Sumamba pa rin si Job kahit nawala ang kanyang pamilya. Nawala ang kanyang hanap buhay. Tinukso ni Satanas si Job, ngunit nagsamba pa rin si Job sa Panginoon. At higit sa lahat, siya ay tinagtad na mga bukol-bukol, mga pasa, mga ketong at sa buong katawan. Ngunit anong nangyari? Nagsamba pa rin siya sa Panginoon. So ibig sabihin, yung tukso ni Satanas ay nagtagumpay ang si Job dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon. Iyon naman yung pagsubok ng Diyos sa kanya na kung kanino siya mananampalataya. So na-gets po natin? So kaya nga ito yung kwento na sa kabila ng mga pagsubok, mga tukso kay Satanas, ay kay Job nanatili siyang nanampalataya sa Panginoon, kaya nakapasa si Job sa trials ng Panginoon. At dahil siya'y nakapasa, pag nakakapasa tayo, ano ang pangako ng Panginoon kapag nakapasa tayo sa pagsubok? May gantimpala. Ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Ibinalik sa kanya ang lahat-lahat ng doble. Di ba namatay yung kanyang pamilya? Nagkaroon siya ng pinakamagandang asawa sa balat ng lupain na yon. At higit sa lahat, pinakamagagandang anak at pinakagwapong mga anak. So yan ang pagpapala, doble ang binalik ng Panginoon. At higit sa lahat, yung kayamanan niya ay dinoble kaysa dati. So at naging mahaba ang buhay ni Job. Tama? Amen. So kaya kapag tayo nagtagumpay sa mga pagsubok at tukso, tayo ay gagantimpalaan. Amen? Amen. So kaya nga, ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na dapat alam natin kung paano tayo makakalabas sa mga pagsubok at tukso. So dahil dito, ito pa yung halimbawa ng Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon Jesucristo, ano ang kanyang karanasan? Trials o temptation? Trials and temptation. Temptation. Sa Panginoon Jesucristo, temptation. Kasi wala namang kasalanan ang Panginoong Jesucristo. Tinukso siya na sabi niya, gawin mong tinapay ang bating ito. So, iyon ang panunukso ni Satanas. So, dahil sa ang Panginoon Jesucristo, rooted sa kanya ang salita ng Diyos, napagtagumpayan niya ang mga tukso ni Satanas. Sa gayon, hindi siya nagkasala, walang anumang nakitang kasalanan dahil ang salita ng Diyos ang kanyang sandata sa mga tukso. Ibig sabihin, yung mga tukso na nararanasan natin, temptation, kapag alam natin ang salita ng Diyos, hindi tayo madadaig ng tukso. Amen? Amen! So yan ang mahalaga na dapat alam natin ang pagkakaiba. So kaya nga ay Joseph, si Joseph, ano ang kanyang karanasan? Trials or temptation? Trials. Ha? Temptation kay Joseph. Temptation kay Joseph sapagkat sinasabi nga doon sa banal na kasulatan, sabi niya rito sa Genesis 39 verse 12. So basahin po natin. Ito yung temptation ni Joseph. Hinihilabot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halikat, sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae.
Amen. So ano yon? Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo sa babae. Amen. So ibig sabihin, kapag tukso, dapat takbuhan. Hindi yakapin. Amen. So ano mga ginagawa nyo? Niyakap niyo ang tukso? Hindi po. Eh ba't kayo naandyan? Parang dalang niyakap lang po. Tumakbo pero palapit. Tumakbo palapit. Yun lang. Kaya sandaling ligaya. Kulong. Huwag kayo magagalit. Sandaling ligaya. Matagal magdusa. Kasi hanggang ngayon, tingnan mo, nagdurusa kayo. Huwag tayo magagalit ha. Halimbawa lang yan. Kaya yung tukso dapat layuan, hindi lapitan. Tama? So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na tulad ng ginawa ng asawa ni Potiphar, lumapit kay Joseph na sabihin niya, halika, sumiping ka sa akin. Eh kapag ganyan ang babae, sisipingan nyo? May asawa, sisipingan nyo? Oh. Eh bakit mayroong nakakulong dito dahil sa babae? Lalaki. Wala po siya kasama. Ha? Lumapit sa tukso. So kaya mahalaga na dapat layuan natin ang tukso tulad ni Joseph. Hindi niya niyakap ang tukso. Lumayo siya, tumakas siya. Di baling makulong na wala siyang kasalanan kaysa makulong na may kasalanan. Amen? So kaya nga kapag ginawa natin na nakulong ang tao na walang kasalanan, makakalabas. Amen? Amen. Kaya makakalabas yung walang kasalanan. Amen? Parang walang nag-amen. Lalabas na kayo bukas. Amen? Amen. So ito yung halimbawa, yung asawa, naghanapan ng asawa, temptation o trials? Temptation. Bakit? Nasa tukso. Ibig sabihin, kapag humantong sa kasalanan, yun ay temptation. Dahil may asawa na. Di ba pag may asawa, hindi na pwede mag-asawa. Pag nag-asawa pa ulit, naghanap ng babae, kasalanan. Tama? Yung may asawa at naghanap ng asawa pa, kasalanan. Pero, kapag binata at naghanap ng iba, trials, temptation. Trials yun. Kasi, pwede ka pang maghanap dahil hindi pa naman kayo mag-asawa eh. Dahil, ang sinasabi na trials, ito yung sinusubukan ang katapatan mo. So ngayon, kapag nagtagumpay ka sa katapatan mo, tulad halimbawa may syota ka, tapos naghanap ka ng ibang syota, ngayon, na napaibig ka sa iba. So sinubok yung pagmamahal mo kung totoo. Ngayon, kapag totoo ang pagmamahal mo, hindi ka maghahanap ng iba. Tama? So may chance ka pa na magbago. Pero yung may asawa, wala nang chance na magbago. Hindi na pwede magpalit ang asawa. Dahil magkakasala kayo. Pero yung magsyota na hindi pa kayo kasal at pareho naman kayong hindi kasal, ayan ay may chance na magbago. So ibig sabihin, pwede pa at hindi naman kasalanan na maghanap ng iba basta nasa proseso. Hindi yung magsyota pa kayo, maghahanap na agad kayo. Dapat hiwalayan muna. Tama? Para maging trials. Iba ang trials, iba ang temptation. Tama? So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na dapat alam natin ang pagkakaiba ng bawat sinasabi. So kaya nga ito yung sinasabi na ang trials, ang pagsubok ay hindi para siraan tayo, kundi para maging mas matatag tayo, mas matagumpay tayo sa mga trials. Ngunit ang pagsubok, ito yung gusto niya na sirain ang ating mga pananampalataya at masira ang ating relasyon sa Diyos. Yan ang temptation. Amen? Amen. So kaya nga sinasabi,
dapat ito'y manatili sa atin para tayo magtagumpay sa mga pagsubok at mga tukso. Kailangan natin, hawakan natin ang ating pananampalataya, manatili ang pananampalataya, huhubog tayo ng lakas para sa isang buhay na mas dakila, mas matagumpay, mas kaaya-aya ang ating ugnayan sa Panginoon. Amen? Amen! So, palakpakan po natin ang Panginoon. So, kaya iyon yung mensahe na ipinahid sa atin. Alam niyo na ang pagkakaiba ng pagsubok at tukso. Trials versus temptation. So, alam niyo na ang pagkakaiba. Kaya ano ang dapat yung isa-isip? Lumayo, tumakas sa tukso. Ang trials dapat pinapatatag tayo para mapanatili ang ating katapatan. Amen? Amen. Praise the Lord. So, purihin ang Panginoon. Palakpakan pa natin ang Panginoon. So, tayo po'y manalangin sa Ama. So, ano yung mga request nyo? Mapalaya. Malaya na kayo. Basta maging mabuti kayo dyan. Amen? At marami na nakalaya dito, kaya marami. Ha? Amen. Maniwala lang tayo. Walang imposible sa Panginoon. Di ba marami na nakalabas? So, tayo manalangin? So, yung mga panalangin nyo para sa pamilya? Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa salitang ipinapaalala mo sa bawat isa sa bawat narito, Panginoon. Salamat Ama, ano man ang kanilang mga desire sa kanilang mga puso. Salamat Ama na granted na sa bawat isa. Salamat Ama sa salitang laging mananatili sa kanilang mga puso upang laging magtatagumpay sila sa lahat ng mga pagsubok at mga trials, mga temptation na mapagtagumpayan nila ang bawat temptation, bawat trials na kinakaharap sa lugar na ito, Panginoon. Salamat na mananatili ang pananampalataya nila sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God, sa pag-impart mo sa kanila, sa iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, physical na pagpapala, emotional na pagpapala, at financial na pagpapala na ibinuhos mo sa bawat isa, lalong-lalo na sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga tahanan, na mananatili ang mga bayayang pagpapala na wala nang sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa. At salamat, Ama, na hanggang sa iyong pagbabalik, mananatili ang iyong biyaya. Siksik, liglig at umapon na pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa kanilang mga pamilya, at lalong-lalo na sa lugar na ito, Panginoon, na sila'y makalaya. Salamat, Ama, na mananatili ang iyong pag-ibig sa bawat isa, na sila ay punong-puno ng pag-asa at kinabukasan sa kanilang mga nararanasan mga pagsubok at mga temptation. Salamat, Ama, na sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang bawat isa sa lugar na ito, Panginoon. Thank you, Father God, na itinataas namin sa iyo ang bawat panalangin ng aking mga kapatid na narito. Salamat, Ama, na granted na sa bawat isa. Salamat, Ama, na ikaw ang nagbibigay according to riches and glories of our Lord Jesus Christ. Kaya ang aking mga kapatid na narito ay walang pagkabalisa, walang pangamba, sapagkat sila ay nagtitiwala na malalampasan nila mga trials, mga temptation. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa divine protection, sa good health, long life, satisfying life. At salamat, Ama, na sila ay manatiling naglilingkod sa inyo kahit na sila ay lumabas sa lugar na ito. Hanapin ang iyong salita. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you sa inyo lahat. Thank you po. Bye-bye. Thank you, sir.